Touchdown Spain! Kuha tayo ng mga free map na ganito, libre eh. Ito guys, ang Plaza Catalunya, oh. Meron kayong free na 8 bottled water. Tsura pa lang, ang sarap na, oh my God. Meron daw mga nangunguha ng watch. Sobrang loko, kinukuha. Hello guys! I'm back again with another vlog. So another series, another travel destination to visit. At ngayon guys, nabasa niyo naman sa title, tayo po ay pupunta sa Europe. And hindi tayo mag-explore doon ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, kundi 1 month po, opo. And sa mga susunod na vlog ko sa inyo, i-reveal kung saan tayo pupunta. But ngayon, yun muna, 1 month po tayo at medyo mahaba-haba per country ang ating ilalaan na araw. Pero meron din namang mga maikli. At ngayon, andito ngayon tayo sa NAIA Terminal 3. And time check, it's already 3:46 p.m. And ngayon po ay September 8. So, tayo po ay sasakay sa Emirates. So, EK333, Manila to DXB. Then, departure natin is 18:15. So, mapatak na 18:15. So, 6:15 yun. And 45C ang upuan natin, which is aisle seat. And mamaya explain ko sa inyo kasi nag-avail ulit tayo ng Dubai Connect. So, yung Dubai Connect, mayroon tayong ginawang vlog tungkol dyan. So, mayroon tayong habang layover sa Dubai. Ito, panoorin nyo na lang yung vlog na to. So, doon po sa vlog na yon ay pinakita ko doon yung free kung paano tayo nagkaroon ng free visa, transit visa, free hotel, at free airport transfer. And now, pumasok na tayo. Pumunta na tayo sa immigration and online na rin tayo nagbayad ng travel tax. And make sure kapag ka po kayo ay aalis ay dapat po ay na-fill outan nyo yung e-travel. So yung e-travel, yung link ilalagay ko dito. So ang mga ilalagay nyo lang naman dyan is kung anong flight details nyo at kung hanggang kailan kayo at kung kailan kayo babalik. Let's go! Ayan guys, so basically 4 po ang ating boarding pass. Yung Manila to Dubai, then Dubai to Barcelona. Tapos yung visa and transport information and yung hotel voucher na free na nakuha natin sa Emirates. While we're waiting guys sa flight natin, dito na muna tayo sa Marhaba. Ayan. So before, dito siya. Kaya lang, hindi na dyan ina-accept yung ating card, kaya lipat tayo dito. Yay! Sinabi nyo, yung link pinalo ko, lahat yung paano mo. Pero ang init. Ang init po nung punta natin okay lang. Kaya nung nandun kami sa Hiroshima kami ng JM tapos na Marbella. Pero kung sumagot ka talaga, susunod. Kahit 4,000 pa siya, susunod talaga. At least nakita tayo ngayon. Pero ano ata sila eh, nasa Japan pa rin ata sila. Okay guys, so andito na ngayon tayo sa labas. Hindi tayo mapagsalita doon sa loob ng lounge. But gusto kong sabihin sa inyo na ang unang stop natin sa Spain ay Barcelona. Barcelona daw talaga ang basa doon, hindi Barcelona. So, medyo magugulo na naman tayo at mag-aaral na naman tayo ng mga pronunciation. Opo, kailangan na naman nating pag-ingatan. Kasi pumunta na naman tayo sa Europe. Iba ang French, iba ang Spanish, iba ang Portuguese, ganyan. So, back to the topic. 25 degrees Celsius ngayon doon sa Spain. And perfect yung ganitong buwan for swimming pa rin sa mga sea, ganyan. So, hindi pa po winter at hindi pa rin ganoon kalamig sa pupuntahan natin. And I'm so happy kasi isa talaga sa mga tinarget ko ngayon is medyo summer or medyo hindi pa ganoon ka-winter. Kasi naalala nyo, noong unang punta po natin sa Europe ay winter talaga. Doon tayo nag-celebrate ng year-end natin at doon natin sinalubong ang 2025. And ito yung mga bansa na ating pinuntahan noong recent Europe trip natin. And now, meron tayong pupuntahan na 5 countries. So, Ivan, 5 countries? Pero, di ba 1 month ka? Yes, yun po. 5 countries tayo lang ngayon. Kasi ako po ay medyo, ang gagawin natin, nanamnamin natin yung mga araw na kung saan ay i-explore natin mabuti yung mga areas. So, basically, sa lahat ng pupuntahan natin, yung isang bansa doon sa 5 na yon, kalahating buwan halos tayo doon, okay? So, stay na tayo na mahaba-haba kasi gusto ko talagang i-explore ng mabuti. Ayoko nung parang tipong andun tayo tapos biglang kinabukasan aalis agad. So, parang medyo mamamadali tayo. And fortunately po, tayo naman po ay na-issuehan ng Spain Embassy ng 1-year multiple entry ng Schengen visa.
So, pwede tayong bumalik ng Europe sa mga susunod na buwan, ganyan. So, sabi ko ganun, okay, ito na muna 5 countries ang puntahan natin. Simulan natin sa Spain, then in-next natin is Portugal. Tapos, yung mga susunod na bansa, surprise na lang yun. Nadudulas na naman tayo. So, yun po, abangan nyo po ang mga susunod nating kaganapan dito sa ating Europe series. Before we start, gusto ko lang din sabihin sa inyo na bumili po tayo ng eSIM kay Klook. So, bumili tayo ng unlimited na 30 days. Yung link ilalagay ko sa ibaba para if ever kung gusto nyo po na bumili din ng eSIM ay mas madali at less hassle to. Iko-connect nyo na lang sa mismong phone nyo. 30 days siya, unlimited data. So, ang presyo ng binayaran natin ay 3,291 pesos. Again, yung link po nasa baba. And if ever kung gusto nyo maka-discount, feel free to use our code Paul Ivan Klook para magkaroon kayo ng extra tipid savings. Tipid savings. So, ayan guys, yung ating flight, September 8, 2025, Manila to Dubai, 8 hours and 45 minutes yon. Tapos, meron tayong 9 hours na layover sa DXB or sa Dubai. Then, September 9, kinabukasan, 8:15 AM, alis tayo sa DXB. Then, 7 hours and 10 minutes ang flight papunta sa Barcelona. Diba? Happy guys! Ngayon ko lang nakita na ang flight pala natin ay 7 hours and 10 minutes. So, in total, ito po ang flight time natin bago makapunta doon. Ang haba pala ng flight. Like, oo nga naman, mas malayo nga naman yung Spain kesa sa France. Kasi before France tayo pumasok. Ayun na naman. Ayun na, Emirates. Let's go. Guys, pinicturean tayo ng FA dito sa Emirates. Okay guys, touchdown DXB or Dubai International Airport. So ngayon, medyo matagal tayo dito. Matagal yung layover natin and meron tayong in-avail na Dubai Connect. So yung Dubai Connect guys ay makakapag-stay tayo dito sa Dubai ng libre. Like sa Emirates na sumagot. Meron tayong airport transfer na kasama na free, meron tayong transit visa na free, and meron tayong hotel na free. And if ever po kung gusto nyo po ng mas comprehensive na explanation about that one, panoorin nyo po itong vlog na to, okay? So for now, papakita ko lang sa inyo yung pupuntahan natin dito sa Dubai. Then I-explain ko sa inyo yung plano natin for the whole month sa Europe. Okay, so kahit meron tayong connection guys dito, ay tayo po ay lalabas tayo dun sa arrivals area kasi nga magdo-Dubai Connect tayo, lalabas tayo and dadaan tayo sa immigration. But if ever kung kayo po ay super tight lang ng layover nyo, kunyari 3 hours lang ganyan, no need na magpunta dito sa gagawin natin. Like kahit doon na lang kayo sa mismong connections magpunta, look for that sign, yung mga ganyan, connections. Yung Lida Magtalas version 2.0, connections. Connections that you don't have. Tinitingnan ako nila ate. So, nakalagpas na tayo guys sa immigration. Ito po itsura ng baggage belt or baggage claim area dito sa DXB. And tignan nyo, ito, binigay sa atin ng mismo immigration officer. Meron pala silang free tourist SIM. So if ever po kung kayo ay pupunta kayo dito at mag-layover ganyan ng few hours, bibigyan po kayo ng SIM. Kaya lang physical SIM siya. So hindi, ay! Stan eSIM! May eSIM din. Bumili pa ako kay Klook. So, bumili tayo guys kay Klook ng eSIM. 1 gig, 78 pesos lang naman. Ginamit ko yung Klook Cash na parang mga naipon natin na points. So, merong SIM inside. Tapos, meron din palang eSIM, oh. So, ito ha, at least, alam nyo na if ever kung pupunta kayo dito. Before kasi wala silang pa ganito eh. Wala silang pa SIM na ganitong promo or parang
pag-giveaway sa mga tourists. Tapos, no need magpunta ng Dubai Connect kapag meron na kayong visa. So, tayo may visa na. Nanigurado lang ako, pumunta lang ako doon. So, ang nangyari guys, nung pagpunta natin doon sa Dubai Connect, tinanong tayo ng staff doon, do you have e-visa already? Tapos sinabi ko, yes, I already have. And sabi ko nun, ay puntahan na lang natin yung hotel desk ng Emirates. Then, ipakita na lang natin tong hotel voucher. Bali, dire-diretsahin lang natin to. Check-in kayo, hihingin yung boarding pass, yung hotel voucher. Kasama na yan kapag nag-check-in pa lang kayo sa NAIA. Then, sasabihin sa inyo kung kailan o what time ang suggested nila na umalis kayo dito sa hotel para makapunta kayo sa flight nyo na sa final destination. And also, sasabihin din nila na merong wake-up call. So, sa atin, 8 o'clock yung flight natin and ang wake-up call natin is 4:30. Tapos yung shuttle na sasakyan natin is 5. Okay. Grabe. Pinakadulong room yung atin. Tignan nyo kung gano'ng kalayo nilakad natin. Tanananan! Yay! So ayan guys, quick tour! Picture ng toilet. And ayan, meron bidet. Diba? Makakapag-freshen up tayo mamaya, makakaligo tayo. Then, 2 beds yung assign sa atin. Before, 1 lang pero at least ngayon, 2 single beds. May cabinet, may luggage rack, meron ditong pa-sofa. I mean, upuan. Ayan, may pa-water din and TV. Ano, enjoy ng view sa labas. Grabe, ang tahimik sa Dubai. Tignan nyo. So, nakapag-check-in na tayo ngayon dito sa Copthorne, dito sa Dubai. And now, isi-share ko naman sa inyo yung plano natin sa ating Europe series. And before that, gusto ko lang i-share at gusto ko lang sabihin sa inyo, happy 70,000 subs po sa ating lahat. Grabe, 70,000 na tayo, no? Grabe, nakakatuwa. Naalala ko, noong April, kasi birthday natin yun, na-reach natin 50,000. Tapos, 20,000 agad yun nadagdag. Thank you, Lord. Thank you so much, guys. And, if ever po, kung hindi pa po kayo nakaka-follow sa ating ibang platforms, feel free to follow me sa ating Instagram and TikTok. Nagpo-post po ako dyan ng short form videos, mga travel videos din, na hindi ko na po-post dito sa YouTube, pero dyan makikita nyo. At mas real-time ako mag-update dyan ng mga travel ganaps, okay? So, let's proceed. Yung flight natin, pag-usapan natin yan, okay? Yung flight natin po ay, syempre, Emirates. And yung papunta natin is Manila to Dubai, yun yung ginawa natin kanina. Then mamaya, Dubai to Barcelona. Barcelona? Basta yan, yun daw kasi tawag, Barcelona. So, meron po tayong 30 kilos dyan sa mga yan. And yung mismong maleta natin sa final destination na natin makukuha. And yung pauwi naman natin is Amsterdam to Dubai, then Dubai to Manila. Okay? So, yun naman po yung pauwi. And gusto ko lang ding sabihin na ang total price po ng binayaran natin ay, wait lang, 1,157.9. Okay, US dollars. So, ang presyo po niyan in Philippine peso is 65,574. So, yun po ang presyo ng ating flight. Round trip na yan, papunta sa Europe at pauwi sa Pilipinas. And parang for me, super sulit na niya. Kasi kapag ka po nag-check tayo ng flight, nag-check tayo sa Skyscanner. So, ito po yung mismong, mismong website at application na pwede nyong i-download or pwede nyong i-check dyan yung mga flights na gusto nyong tignan. And so far, yun po yung pinakamura. Kasi usually, ang tinitignan ko lagi is Qatar Airways saka Emirates. Yan yung pinagkukumpara ko kasi yan yung favorite nating airlines. And so far, mas mura po itong Emirates. Plus, syempre, makakakuha tayo ng free na ganito. So, tinake advantage natin yung Dubai Connect again. So, makakapagpahinga tayo dito at least kahit short period of time lang. And kaysa naman nandun lang tayo sa mismong airport, diba? At least mayroon tayong sariling bed tulad ng pinakita ko sa inyo. And dito po sa Europe series, makikita nyo ang
in-depth na exploration ng isang country. And yung mga ibang countries naman, medyo short yung iba, tapos yung iba naman is sakto lang, okay? Pero meron tayong pinaka-ifofocusan dito. At gusto ko sabihin sa inyo, nakita nyo naman doon sa mga unang part, 1 month po tayo sa Europe. So magsisimula tayo sa Spain. After ng Spain ay lilipat tayo sa Portugal. After ng Portugal ay lilipat tayo sa France. After sa France ay lilipat tayo sa Switzerland. At after sa Switzerland, lilipat tayo sa Netherlands. So, Ivan, 1 month ka. Bakit yan lang ang pupuntahan mo? Tulad ng sinabi ko sa inyo nung unang Europe series natin, yung pinuntahan natin nung nag-year end tayo at nung sinalubong natin 2025, itong bansa po, ipa-plug ko dito sa screen yung pinuntahan nating countries. So, diyan, naka-tour tayo, naka-travel agency tayo with SMB. But this time, is DIY po tayo, opo. So, tayo lahat ang nag-book, tayo lahat ang magna-navigate, tayo lahat ngayon. So, yun ang ating challenge ngayon, opo. Okay? So, dun sa Spain, pupuntahan natin is Barcelona and Madrid. Tapos, after nun is pupunta tayo sa Lisbon, which is sa Portugal yun. And after nun, pupunta tayo sa France. Tapos, after nun sa Switzerland, then sa pinakadulong nga is Amsterdam or dun yung sa Netherlands, okay? So, ang gusto ko kasi guys, ang maipakita ko sa inyo ay hindi, ano tawag doon? Yung pag-travel natin, medyo mahaba per country. Though sa Portugal, yun yung pinakamaikli lang natin na travel. Kasi sa Portugal guys, is parang 1 full day lang tayo doon. Kasi isiniksik ko talaga kasi gusto ko ma-maximize natin yung araw doon sa pagfukusan talaga natin na countries. At yan yung ipapakita ko sa inyo sa mga susunod na vlogs. But for now, ay mag-focus na muna tayo sa Spain. Ito na nga ang good news, guys. Tayo nga po ay nag-apply ng Schengen visa, di ba? Kasi yung previous Schengen visa na ating ginamit ay expired na yon. At luckily, nag-apply po tayo sa Spain Embassy at na-issue po tayo ng 1-year multiple entry. So, ituturo ko sa inyo ngayon at sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga sinubmit natin na pwede nyo ding isubmit para ma-strengthen din yung visa application nyo. Opo. So, before that, meron po tayong ginawang vlog before. So, same lang halos kasi yung sinubmit natin. So, quick! Ipo-plug ko dito yung screenshot. So, panoorin nyo na lang yung mismong vlog na yan. Pero sasabihin ko pa rin dito yung ating ipinasa. So, number 1, nagpasa po tayo ng Schengen visa photos. So, 2 pieces ang ating sinubmit. Number 2, nagpasa tayo ng original PSA document which is birth certificate. Number 3, photocopy ng birth certificate and A4 size yon. Number 4, original copy of current passport and at least 2 previous passport ang inyong ipapasa kung meron, okay, yung old passport nyo. So, ang nangyari sa atin, mayroon na kasi tayong 3 passport. Yung new passport natin, yung old passport natin, at yung mas bata pa na passport natin. So, lahat po yan ay pinakita natin. Dinala natin yan doon sa Spain Embassy. I mean, doon sa mismong parang ano yun, parang visa application center. And, yun. Tapos yung mismong photocopies nun ay isinabmit din natin. So basically lahat po ng lahat ng page ay pina-xerox natin. So yung mismong bio page, yung mga travel stamps, yung visa and yung back page, lahat yan pina-photocopy natin at A4 size po 'yun. Okay? Next, photocopies of previous passport bio page. Ano yung sinabi ko sa inyo, nakalagay pa kasi dito sa listahan ko. So again, bio page, travel stamp, visas, and back page. Lahat po yan, sinama natin. Next, bank certificate. Ang bank certificate po must be issued at least 10 to 15 days before your appointment date with opening date and average daily balance or ADB. Okay, so yun, nagsubmit tayo ng bank certificate, tapos iba pa po yung bank statement. So yung bank statement, past 6 months yung isubmit nyo. Okay? And next po, photocopy of latest annual ITR. Kung wala, mag-execute kayo ng affidavit of no ITR. Pero tayo, nag-submit tayo ng ating photocopy ng ITR natin. And last but not the least, ang BIR Certificate of Registration. So kasi po, again, tayo po ay nakarehistro as content creator or parang sabihin natin vlogger, ganyan. So yun po ang sinabit natin, BIR Certificate of Registration, na kung saan ay yung mismong parang negosyo natin o parang ginagawa natin ngayon ay nakaregister talaga sa BIR, and yung mismo certification na yun yung pinasa natin. So yan po lahat ng ating sinubmit. Para hindi nyo makalimutan, ilalagay ko sa description lahat yan, sa video description na to, para i-check nyo na lang, para pwede nyong balikan, okay? And yun po, after po nyan, ilalagay ko dito yung timeline.
Mabilis lang yung application process. So, ginawa natin yan noong meron tayong mga domestic trips. Kung naalala nyo, nagpunta tayo ng Bohol, nagpunta tayo ng Cebu, nagpunta tayo ng Boracay, ganyan. During that time natin inasikaso yung visa natin. And yun, fortunately, na-issuehan po tayo ng 1-year multiple entry. And lahat ng yan ay susulitin natin. Opo, maraming salamat Spain Embassy for giving us this ME visa, okay? So, yun lang po. Yun lang ang ating kaganapan doon sa pag-apply. And, hinga na muna tayo guys ngayon. And later on, i-explain ko na lang sa dulong part ng vlog na to pag nandun na tayo sa Espanya kung ano pa yung mga things na dapat yung malaman. Tingnan nyo guys, oo nga pala, nakaka-touch. Binigyan nga po tayo ng staff ng Emirates kasi, hello Sir Aaron and Ma'am Ana na nanonood ng vlogs natin. Maraming salamat dito. Nakakatuwa, kilala tayo ng FA ng Emirates, ng cabin crew. So ano tong binigay nila? Ay! Hi! Me Team Philippines! It was a pleasure to have you today. Ano to? EK333 Manila to Dubai. Thank you for always choosing to fly Emirates from the team. Aaron Philippines, Grace Kenya, India, Hungary, Australia. Ano to? Francia, Philippines, Agafe, Philippines. Ay, Agafe pala, kala ko Ana. Tapos Sam, tapos Tanzania. Tapos yan, we would like to ano to? You would like to you a beautiful wish you a beautiful holiday, an amazing time and memories, cabin crew. Team, nakakatuwa, kinikilig ako. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganito, guys. Thank you for the appreciation. Na-appreciate ko to ng todo. Tapos ayan, congratulations on your, hindi kasi ito first Emirate flight. So, Paul Ivan de Guzman flight, number EK333, Aaron and team, date 0809-2025, Paul's third Emirates flight. Yes, third Emirate flight natin to. Oh my God, I'm so kilig. Tapos, ito, ano naman to? Ito yung picture kasi pinicturean nila tayo. Kinikilig ako. Thank you so much po. Reaching the stars. Nakakatuwa, guys. Yung mga ganitong klaseng, ganito yung mga bonus ni Lord sa atin sa paggawa natin ng content. Binigyan tayo ng Explorer backpack. Tapos, ano to? Ay, mga pang-anik-anik. Nakakatuwa. Thank you so much. EK333 cabin crew, Sir Aaron and team. Maraming salamat. Wait. Ito, nakakatuwa guys, mga ganitong klaseng memories ang dapat chine-cherish natin. Thank you! Okay guys, good morning! So it's already 4:51, bababa na tayo dahil ang ating airport transfers around 5 o'clock. So nakapag-freshen up na tayo, nakaligo na tayo. Yun ang advantage kapag magdudubay connect kayo. Pwede kayong maligo, pwede kayong makapag-rest, makapag-quick nap, ganyan, all for free kapag din nag-Emirates kayo. Okay? Ngayon tara, pumunta na tayo sa DXB Airport para sa ating flight going to Barcelona. Okay guys, so now kumakain tayo ng breakfast dito sa McDo, dito sa DXB. And sana dapat hindi na kakain, kaya lang kasi iinom tayo ng gamot. And it's already 6:57 na. So, iniintay na lang natin yung flight natin. And before that, hindi ko pala nabanggit sa inyo kanina na tayo po ay may kinuha tayong travel insurance. So, if ever kapag kunyari magbabiyahe kayo, lalo na kung solo travel kayo, is dapat po meron kayong kinukuhang insurance at dapat kumuha din kayo ng insurance. So, kumuha po tayo ng insurance for 1 month. And plano ko nga guys, sa mga susunod na trip natin, kukuha na tayo ng annual na travel insurance para mas makatipid tayo. Kasi na-realize ko, sunod-sunod yung trip natin. So sa mga susunod na trips, papakita ko sa inyo na naka-annual insurance na tayo. Wait, nag-lock yung camera. So ito po ang ating, ilalagay ko dito. Ayan yung screenshot ng insurance. So nagbayad po tayo ng 4,313 pesos. So good for 1 month yan, and cover niyan yung 5 countries na pupuntahan natin. So, yung Spain, Portugal, France, Switzerland, and Netherlands, yan yung cover nun. Sabi ko ganun, oh my God, first time ko magbayad ng insurance ng ganitong kamahal. Pero kasi kailangan yan eh. It's a must. I highly recommend this one, lalo na kung solo traveler kayo, or kahit hindi kayo solo traveler, para just in case, diba? Kunyari kung may mangyaring masama, at least meron tayong katulong sa pagbayad ng something ganyan or what, or even kapag ka-madelay kayo. Okay, so now let's eat muna, then magmadali na tayo pumunta sa gate.
please keep your seatbelt fastened and your personal electronic devices turned off or in flight mode. Okay guys, this is it! Touchdown Spain! Ay, mag-touchdown natin. And welcome back to Europe! Ito na talaga. Yan, tignan nyo guys. Paket na tayo. Papunta na tayo dun sa mismong immigration area. Okay, so since hindi pa naman tayo nakakalabas, gusto ko sabihin ngayon pa lang, like parang simulan na muna natin na sabihin lang natin, Lord, please iwas niyo po kami sa kapahamakan, disgrasya, sakit, at saka sa pickpockets. Dito sa ating 1-month trip dito sa Europe. Pinakabahan ako guys doon sa part na yon kasi di ba naalala nyo nung nagpunta tayo ng Europe before, medyo praning tayo, so hindi pa rin nagbabago, praning pa rin tayo ngayon sa ganong aspeto. Ayan, sortida, ibig sabihin exit, baggage claim, equipat, yes. Hirap na hirap. Okay, so ito po ang Barcelona El Prat Airport. O nga pala, time check, it's already 2:17 p.m. So, Tuesday ngayon, September 9. Sa Pilipinas ay +6 hours. So, 8:17 p.m. na po dyan, mga kababayan. 8:17 na dyan. And yun, magbabago na naman ang ating body clock for sure. Ganyan naman, dito palang nakalagay, mayroon dyang EU citizens, tapos third country nationals. So, dito tayo sa third country nationals. Third world tayo eh. Yan o, tignan nyo nakalagay dito. Welcome to the airport. Bienvenido al aeropuerto. Airport de Barcelona El Prat. So guys, tapos na tayo doon sa immigration area. Super dali lang, kaya lang super tagal. Napakahaba guys ng pila, like literally. So if ever po kung kayo magpapa-airport transfer kayo or magpapa-airport pick up kayo, maglaan kayo ng 1 hour and 1 hour to 2 hours, I think, para mas safe, para hindi kayo maiwan or mag-charge ng extra. So again, mahaba po ang pila. Opo, dito to sa Barcelona, okay? So, dun sa mismong immigration, napakadali lang. Like, binigay lang natin yung passport natin. After natin ibigay, tinignan yung bio page. Tapos after nun, tinignan yung Schengen visa. Tapos after nun, tinatahan na. Walang katanong-tanong. Walang tinanong sa atin kung hanggang kailan tayo sa Spain or kung hanggang kailan tayo sa Europe. And now, kunin na natin yung maleta natin. Andito ngayon tayo sa baggage claim. Yan, ito yung itsura ng baggage claim dito. This one. Ito tayo naka-assign sa 15. So, check nyo na lang dito sa ganito kung saan, okay? So, basically, tayo... Wait, asa may Dubai? Sa Dubai. Basta may Dubai dyan. Ito, Dubai 15. Baggage belt 15. Inakitang-kita ko na ang maleta natin na merong belt na green. So, again, ito pong maleta na to ay from World Traveler Taipei 3.0 yan na black. So, I highly recommend this one. Pwede kayong bumili nito sa The Travel Club Philippines. Thank you so much, The Travel Club. Yan po yung gamit natin lagi. So, meron yung medium size. Tapos meron ding maliit yung atin large size. So, pang 30 kilos to. Let's go! Hindi na tayo mag-withdraw guys kasi meron pa tayo natirang euros doon sa previous Europe trip natin. So, around 250 euros pa siya. And parang for me guys, malaki pa yun. Kasi dito sa trip naman na to, ang gagawin natin is magta-tap-tap-tap tayo ng GCash card. Kasi pwede naman yung GCash card dahil Visa naman siya. And also, yung credit card natin para mas kontrolado natin at mas nakikita natin, 'di ba, yung mismo expenses natin dito. Kasi strictly talagang ililista natin lahat per day, per country ang gagastusin natin dito. Tignan niyo dito, may ditong currency exchange. So ayan, global exchange cambio nakalagay. Sortida. Ibig sabihin, exit. So mag-exit-exita na tayo dito sa Arrivals Hall. Let's go! Ito na po ang tunay na takbo ng ating Europe trip. Guys, medyo magaan sa feeling kasi yung flight natin from Dubai to Barcelona ay medyo maraming Pinoy. So madami ko naririnig na nagtatagalog. Eh di ba kapag gano'n parang nakakagaan siya ng loob. Mga signages. Always look for that. So, yan, papakita ko na muna sa inyo yung ATM. So, meron ditong Kaisa Bank ATM. Then ito, Cash Zone. If ever kung mag-withdraw kayo, meron po ditong 3 sa Arrivals Hall. So, lowest access fee at the airport. Nakalagay. Okay? So again, kung mag-withdraw kayo, ito ang options. So meron tayong biniling dalawa kay Klook. So yung Aerobus na ticket. So from here sa Barcelona El Prat Airport going sa Plaza Catalunya kasi doon yung area ng hotel natin. Tapos yung Ola Barcelona Travel Card. Yan yung mga i-claim natin po dito. Yung Ola Barcelona card na binili natin sa Klook is i-claim natin siya doon sa metro station dito sa airport. So bababa tayo. Dito po. Sundan lang natin to. Meron dito nga pala guys Uber ha, pero hindi kasi tayo mag-Uber ngayon. So bababa tayo dito.
Diyan yung red machine para maklaim yung card. Dito guys, sa baba ng Terminal 1 ng airport. Hanapin natin yung red machine. Ayun na, dito na ngayon tayo. Ayun, nakita ka na. Nasa dulo guys, ayun yung TNB machine. Diyan tayo magkiklaim. Yung voucher is nandun naman sa Klook application. So, Ivan, magkano ba yung presyo ng card na yan? Okay? So, ito po ang presyo niya. Actually, merong 2 days or valid for 48 hours. May valid for 72 hours. May valid for 96 hours. At ang pinakamatagal, valid for 120 hours. So, ang ating pong binili dito is yung good for 4 days. So, 96 hours yung atin. So, ang halaga nun is 2,250 pesos. Pero kung kayo po gusto nyo parang 2 days lang yung validity ng mismong pass or card nyo, ang presyo po ay 1,184 pesos. Tapos kung 3 days naman, 1,720 pesos. Kung 4 days, 2,250 tulad ng atin. At yung pinakatodo, which is 5 days, 2,753 pesos. Okay? So guys, yung link ilalagay ko na lang sa ibaba if ever you want to book it. So feel free to use my code then, Paul Ivan Klook, para magkaroon kayo ng extra tipid savings. So guys, ayan, andito ngayon tayo sa machine. So tinype lang yan. Type lang natin tong mga numbers na to. Then click yan. Okay. So ayan siya, 4 days. Bakit alang English, diba? Meron kasi nag-guide sa atin kaya ako na-click yan. Ayan na, tanananan. Ano ibig sabihin na rebat? Ano ibig sabihin na rebat? Ah, ito na. Ah, ito lang itsura niya. Super liit. Super liit pala. Ano ibig sabihin na rebat? Bakit na lang English? Ah, receipt. Okay. At least nakuha natin. O, diba? So, dito lang po siya. Basically, guys, ayan yun. Yung itsura niya. So, meron naman palang English option dito. So, online collection if ever, ha? Yan yung kiklik nyo. Tapos, itatype nyo dyan yung code kay Klook. Then, yung tinype lang natin doon. Tapos, yung kanina nakita nyo, yun lang ilalabas. And basically, inassist kasi tayo. So, kanina, naka-default na Spanish yung sulat. So, pwede nyo gawing English naman. So, meron din dito mga options if ever kung gusto nyo. Meron dyan T-Usual, unlimited journeys for 30 days, airport ticket lang, tapos single person na ganito, tapos ito. Pero, bakit ang lumabas sa atin is ganito? Eh, ganito yung binili natin. Ba't ang pumunta sa atin? Parang ganito. Ito din ba yan? Oh, ito din. Diba? Okay, so ito nga yun. 96 hours, 4 days. Ibig sabihin, 4 days. So, I think, igaganon-ganon lang natin ito sa mismong bus. And nakalagay naman dito kung saan siya mga valid. Merong bus, metro, FGC, tram, tapos Rodalies de Catalunya. Tignan nyo guys, meron namang main directions dito. So, get around Barcelona with the travel card. So, ito po yung main direction. So, from airport or airport terminal 1 and 2, yan yung mga sasakyan, papunta sa mga different places. But tayo po, mag-aero bus tayo, which is yung pinaka-madali. Ginawa lang talaga natin, kinlim lang natin yung mismong card natin here. Tapos, pupunta na tayo dun sa bus area. Actually, yung mismong card natin, valid naman na siya sa train. So, pwede na tayong sumakay doon. So, if ever po kung train po yung option nyo, ilalagay ko dito sa screen yung sasakyan nyo papuntang Plaza Catalunya. Pero tayo kasi, ang pinili natin is yung bus. Other option yon, mas madali, mas convenient. Kasi andun na rin yung hotel natin sa mismong bus stop area. Parang 2 minutes walk lang ganyan. Kapag kasi train, maglilipat-lipat pang ganyan. So, sa mga susunod na araw, doon natin susubukan yung train. Ngayon naman guys, dito naman na tayo sa Aerobus. Ayan, makikita nyo naman yung sign. So, dito yung mga bus. Yan, 46 PR1 Aerobus. Ito yung sasakyan natin, yung nasa gitna. L77, L99. Ayan, dito po tayo. Bababa. Nakakatuwa guys. Andito na tayo ngayon sa Espanya. Ito yung itsura dito. So, baba pa tayo dyan. Yan po, kitang-kita na dito. Wait, ang bigat ng maleta natin. So, tignan nyo naman. Nakalagay, Aerobus. The best way to go to Barcelona. So, andito ngayon tayo sa T1. So, 1 stop, 2 stop, 3 stop, 4 stop. So, dito tayo sa pang-apat na stop, guys. Diyan mismo yung hotel natin, sa Plaza Catalunya. So, merong Plaza Universitat, tapos Gran Via, tapos Plaza España. Dito tayo sa dulo. Placa Plaza. Basta yan. Basta yan, guys. Dito, ayan, sa mismong machine natin i-redeem to. Ayan. Ito po.
yung QR code. So, one-way ticket by... Ay, bakit walang ano? Paano yung QR? Paano natin sasabihin yung QR dito? Ah, okay, I get it. Hindi na tayo magki-claim doon. Andun yung mag-i-scan ng QR code na nasa cloak. Mga tayo ng mga free map na ganito, libre eh. Grabe, sila na yung nagbibigay guys, huwag na natin tanggihan. I-type natin Hotel Ginebra. Ayan, A1 tayo. 45 minutes yung biyahe. Tignan nyo, 4 stops guys. Tapos 4 minutes walk lang tayo. Pupunta dun sa Hotel Ginebra from the bus stop. Diba, ang bilis? Look nga pala natin guys sa clock. Ito nga pala yung lumabas na ticket sa atin. So, hindi siya resibong yung parang nakapapel. And no need to claim there. Automatic na. So, ito na lang papakita natin mamaya. Ayan. So, nakalagay dito ang price ng ticket na binayaran natin is 9.44 euros. Tutuwa ako guys, hindi siya ganong mainit. Like, di ako naiirita. Okay lang pala. Ayan guys, dito tayo ibinaba sa Plaza Catalunya. So ito po yun. Nandito na tayo sa pinaka-last station ng Aerobus. Maglalakad lang tayo sa area na yan. Andyan lang yung ating hotel, which is Hotel Ginebra. Tara, check natin sa Google Maps. Ito guys, ang Plaza Catalunya, oh. Ito yung area ng ano natin, hotel. Tapos ayan, kaya yun yung pinili natin. Kaya doon na tayo sumakay sa Aerobus kasi ito na mismo. Kapag kasi train, nilipat-lipat pa eh. Ganyan naman, no? May Apple Store agad. Apple Store! Ay, oh my God! Ngayon nga pala yung release ng iPhone 17 Pro Max. Hala! Pero hindi tayo bibili, natuto na tayo. Ayan guys, yung train station ng Plaza Catalunya. De Catalunya. Alam niyo yung bawat salita ko guys, sumitingin ako sa mga paligid na ganyan. Kung baka mamaya meron kasi nasa likuran natin. Sabi, ang ganda ng location natin. Ayan guys, yung Zara. Alam niyo ba, fun fact? Dito po sa Spain, pinakamura ang Zara. Yun yung hotel natin. Hotel Ginebra. Ayun na mismo guys. Like literally. Ito lang yung harapan niya, oh. Ang ganda, no? Medyo jackpot tayo dyan sa pag-book ng Hotel Ginebra na yan. Yun nga lang, medyo may kamahalan po siya ng bahagya. Hindi po siya super budget hotel. Lakad lang tayo. Ano to? Desigual. Ah, may bilihan ng damit. Ganda ng area natin, shopping street. I mean, shopping area. Diyan tayo. Hotel Ginebra. Saan yung pinto? Dito ba? Nasa gitna ba? Doon agad kasing hotel natin eh. Let's check nga, sa gilid ba? Wait, di ko alam eh. Grabe, ang ganda guys sa location ng hotel natin. May KFC dyan, may McDo. Tapos yung may sikat na bilihan nito ng mga sportwear. Ito. Di kasi ko guys nanonood pero FCB. Yan. Baka ito namang gitna. Ah, ito nga. Ayan, Hotel Ginebra. Let's go! Hola! Check-in? Level 2? 3. Okay. Thank you! Ganda. Ganda ng hotel. Jackpot! Jackpot! Ay. Ito na yung mga elevator na nakikita ko. Mga napakaliit. Ay, ayun na yun. Yung elevator na parang pang-isahang tao lang. Hello, Ivan. Ivan, ang payat mo. Ang payat mo dito, Ivan. Diyos ko, baka naman tagusan to. Ayun. Ayan. Ay, ang liit ah. Ay, ang galing. 3. Hotel Ginebra. Okay. Uy! Oh! Grabe, ang liit ng elevator. Please do not bash. Hindi po ako basher. Or shake while the elevator, while you're in. Oh, hindi tayo nagsha-shake. I'm just saying, por favor, no golpe o mueva el ascensor mientras esté dentro. Ay, ay. Ito na ba? Ay, paano? Hello! For check-in? Ayan, guys. Finally! Hola! Yan. Ay, is this Hotel Ginebra? Yes, exactly. Okay, because boutique hotel. Okay, Ginebra. Ito vlog? Okay. Okay, I'll just vlog. Yourself. Okay. Okay. Do you need my passport? Yes. Okay.
Official guys, ang ganda. I'm telling to my viewers that the location is very good. Oh yes, actually it is. It's very good. There's too many establishments like KFC, McDonald's. Everything. So many restaurants, even Spanish food. Jackpot. Is it first time in Barcelona? Yeah. Oh, First time in Spain. In Spain. But my second time in Europe. Oh, it's nice. Actually, I enjoy it, but hopefully it's not gonna rain tomorrow. I hope so. I hope so. Because it was raining yesterday. Guys, tag-ulan daw dito. But it's cold. It's colder than the Philippines now. Yes, really hot in That's Philippines. good. You're Ivan, right? Ivan, yeah. What's your name? Manel. Manel? Yes. Nice meeting you, Manel. Do you have any recos like Spanish resto reco? Of course, don't Okay. worry. I'll tell you. Let me know. So guys, nag-check-in na tayo and dito sa Barcelona ay merong tax. Again, the tax is 5.50 euros per night. Per person per night. Oh, so yun guys, kaya medyo malaki ang binayaran natin sa tax dito. So 399.04 euros in total yung payment natin dito sa Hotel Ginebra. And nilinaw ko kay Madam kung ano ang tawag dun sa Barcelona. Barcelona, right? Yes. Not Barcelona? Barcelona. And Spanish people like to pronounce more the C say Barcelona. But it's okay, Barcelona. Barcelona. Oh, okay, Barcelona, guys. Nilinaw ko na, baka sabihin niya, mali ako. So, guys, mayroon silang pa-promotion dito sa Hotel Ginebra. So, yung katumbas ng stay natin dito, kapag kunyari, hindi kayo magpapalinis ng room nyo, which is tayo, sige, hindi na tayo magpalinis ng room natin, hindi naman tayo magdudumi. Pero papalitan naman nila yung towel, ganyan, and what. So, maliligo naman tayo, di ba? Ganyan, malinis naman tayong papasok. So, kapag po hindi kayo magpapalinis sa entire stay nyo, which is 3 nights? I'm 3 nights, right? Yes. I'm 3 nights, so meron kayong free na 8 bottled water. Kung ayaw nyo na 8 bottled water, 6 na canned na beer. Or kung ayaw nyo naman na 6 na canned na beer, 1 bottle of wine. So, pwedeng wine, kung ma-wine person kayo, libre yun. Pero tayo, water lang yung pinili natin. Since alam nyo naman yun lang ang iniinom natin, opo. So guys, ito yung room na nabook natin. So ang presyo po nito is 399.04 euros. So ilalagay ko na lang yung conversion dito. Yun yung price ng binayaran natin dito kasi may tax pa. And alam nyo, super mura lang niya. Napaka-budget na nito knowing sa location niya na nasa center. Tapos ang bilis pa ng wifi. Papakita ko sa inyo mamaya. Sulit na siya. And I think, if ever kung naghahanap po kayo ng ganitong klaseng hotel na nasa center, na mura, ito yung perfect option for you. Super quick room tour lang. So ito po yung itsura ng room. Ayan, pintuan agad. Pintuan agad to. Maliit lang kasi mura nga lang. Tapos, ayun yung luggage rack. Kapag ka naman na winter, meron silang pa ganyan. Meron silang pa heater. Then, meron dyang mini refrigerator. Meron dyang bedside table. Meron ditong ilaw-ilawan, ganyan. So, pwede nyo patayin yan, ganyan, kung gusto nyo. Tapos, may pin-provide na rin naman sila dito na kape. Ayun pa, meron pa ditong ganyan. Tapos, meron silang pa ganyan para mga translation. If ever, kung gusto nyo. Meron din dito safety deposit box. Tinuruan tayo kung paano gamitin to. So, if ever, pwede tayo dyan maglagay ng mga passport, ganyan, or kung ano pa man. Pero yung passport, dadali natin siya usually eh. And, ayun yung aircon. Yung aircon malakas guys. Tinodo natin at winter, at medyo parang pa-summer effect pa dito ngayon. So, nakatodo yan. And maganda naman siya guys. Tingnan nyo yung beds, yung bed frame. I mean, yung headboard ng bed, okay siya. Tapos, ayun po yung mismong bed natin. Single bed lang, good for 1 packs lang. And ito yung promo na kapag if ever daw, hindi daw maglilinis dito. Pero papalitin pa rin yung mga sheet. Yan, so yung sheet papalitan. Tapos yung mismong towel papalitan. Pero yung paligid na yun, hindi lilinisan. So at least nagkaroon pa tayo ng ganito. Meron pa tayong patubig. Kasi hindi na tayo bibili, di ba? Okay na yun, hindi naman tayo magdudumi. So yung TV nila ay merong Netflix tapos merong Prime Video. Pero sinabi kanina ni Madel, for sure hindi naman daw tayo manonood kasi maglilibot tayo. Which is totoo naman. Tapos, ayan guys. Ito po. Ayan po yung itsura ng toilet. So at least merong naka-enclose yung shower area. Hindi siya magiging messy. May pa-sink din. Tapos ayan. And also ito, 'di ba? Again, wala pong bidet. Nasa Europe na tayo, so walang bidet ulit. Ganyan talaga. Yan talaga ang problema dito sa Europe. Ewan ko ba kung ba't di sila nagbibidet. Tapos ito, may pa-towel dyan. So ito, papalitan to, papalitan yan, and papalitan ito.
Yun yung kapalitang promo para magkaroon ng tubig or beer or wine. Alam nyo kung interesado kayo na merong view guys, kasi merong room dito na may view. So ilalagay ko yung picture dito nung room na yon. Medyo mahal lang siya ng bahagya, pero yung tipong view ng Plaza Catalunya makikita nyo. Like kitang-kita nyo talaga, pwede kayong tumitig na ganyan kapag kagabi, ganyan. Kaya lang guys, mahal kasi, kaya hindi natin kinuha yon. So ito po yung itsura ng picture, ito po yung itsura ng room na yon. Kaya if ever meron kayong mas mataas-taas na budget, pwedeng yan yung piliin nyo. And alam nyo, so far, first impression ko dito sa area natin dito, ang ganda niya, magulo siya. I mean, hindi yung gulo na negatively, yung tipong magulo, maingay, ganyan, yung tipong hindi siya yung super walang mga establishments. Yung gulo na sinasabi ko kasi meron dito ng Zara, meron dito mga iba't ibang kainan, may shop nga na sikat ng soccer na nasa baba natin na para mga merch nila, may KFC, may McDonald's, may iba't ibang things pa na mga pwede nyo pang puntahan dito. So, kahit bababa lang kayo, meron na kayong makakainin agad, meron na kayong mapupuntahan agad. Yun ang perks. Ang medyo con lang, medyo pricey po siya ng bahagya talaga. Pero budget pa din to ha. Don't get me wrong, budget pa rin siya. Pero madami pang mas budget dito. Pero ito, budget pero magandang location. Yun naman guys. Kasi ang iniisip ko, maganda na kapag pupunta tayo sa isang lugar, maganda yung location ng ating tutuluyan, diba? So ayan, ito po, ang Hotel Ginebra. So again, if ever kung gusto nyo, yung link ilalagay ko na lang sa ibaba po. Opo. So ngayon, bumaba na muna tayo and mag-quick lang tayo ng dinner. Then after nun ay sasabihin ko na sa inyo yung parang whole summary ng araw po natin at yung mga dapat nyo pang malaman bago kayo magpunta dito sa Espanya. Now guys, bumaba na muna tayo. Wait, ganyan ba? Tama. Grabe kasi ulit kasi na elevator natin dito. Wait, first floor ba? Ba or zero? Zero ba or first floor? Diyos ko, hindi ko alam. Ay. Okay, so sa zero pa. Grabe, alam niyo, na-amaze ako dito ba? Na-amaze ako na ganito kaliit yung elevator. Hindi kasi ganito yung usual elevator na sasakyan natin. Tapos ito na yung bukas. Yan. Tingnan niyo, ito itsura ng labas ng hotel natin. Ayan. So basically, nagbigay guys ng ilang susi ang front desk. So, ito yung susi ng pinaka yan. Ito yung susi niyan. Tapos, ito yung susi ng door doon sa Hotel Ginebra. Tapos, ito yung susi ng pinaka door natin. Diba? So, tatlong susi binigay. Guys, lumabas na muna tayo. Nag-reco sa atin yung nasa front desk, which is Tapa Rambla de Catalunya. Ayan, nakikita nyo ba? So, dyan tayo pupunta. So, masarap daw dito. Let's go. Katabi lang to nitong mismo hotel natin. So, dito lang siya. Like, ito lang yung building ng hotel natin eh. Itong area na to. Ito, Tapa. Grabe, ang daming reviews nito guys. 4,000. Ngayon na ba tayo kakain? Parang napakaaga na. Parang it's too early. No? Okay. So, ito yung mga binibenta here. So, ayan guys. Oh. Wala bang English menu? Sige, parang okay yun. Parang okay na experience yun. Like, first Spanish meal natin sa Spain. Sabi yun, tingnan nyo, payat natin dito. Yan, ito agad ang ating share. May bang English? May English menu ba? Grabe. Guys, ayun yung menu. Actually, ito yung English. Pero hindi kasi natin ma-access. Alam nyo, hindi natin ma-access eh. Ano ba to? Grabe, parang ang sarap. Oh my God, guys! Spanish food, ang sarap. Oh my God. Okay, sige. Pumili muna tayo ng maayos. Yan! Buti na lang meron ditong wifi. Actually, meron naman tayong data, pero ayun mayroon ng English menu. Abi, ang mahal ng paella nila. 22.25 euros. Convert. 22.29? Tama ba? 29? 25 pala. Oh my God, 1.4. Huwag na muna tayo magpaella ngayon. Hindi muna pa ngayon. Ano muna tayo, normal muna tayo. Dito muna tayo sa eggs and potatoes. Ano lang siya mga $6 to $9 at 9 euros lang Hola. This one? Okay. That's all. And also, do you have water? Still water? Still water? Okay. Yeah. That's all. Gracias. De nada. Parang gusto ko nitong fried white bait na to. Yung parang isda na parang tuyo at dilis yung itsura. Grabe, para kasi nakikrib ako sa mga ganyang klaseng food ngayon Isda-isdaan. Guys, ito yung unang meal natin. Itsura pa lang, ang sarap na. Oh my God. Tingnan niya, meron dyan garlic shrimp, merong egg, merong potatoes, tapos merong mga sauce. Ito. Okay na sa atin guys yung ganito. So, ang price niya is $9.25. And actually, feeling ko may bayad to. May bayad tong water.
Tinanong kasi kung anong klaseng water, sparkling or still. Sabi ko, syempre, still. So, may bahay dyan for sure. Ah, it's so yummy. Our dinner for today's video. Okay, guys. So, ito po ang ating meal. So, basahin natin kung ano English translation niya. So, ito po ay fried eggs and potatoes with garlic shrimp. So, 9.25 euro siya. So, parang for me, okay siya. Itsura pa lang, i-rate ko na siya agad ng... sa itsura lang parang 10 out of 10. Parang kakaiba kasing klaseng food na parang matatry natin. So, okay siya. Okay, let's taste it. Potato. Hindi siya yung basta fries lang. Alam niyo yung parang yung parang talagang hiniwang patatas, ganun. Hindi yung parang processed na fries. Ang sarap ng sauce, garlic mayo. Oh my God. I think dapat hinahalo siya. Ayan, ang sarap, guys. Tapos may garlic shrimp. Ang sarap, guys. I-rate ko siya ng 10 out of 10. Super simple lang niya pero nagustuhan ko, like literally. Ang sarap. First, Spanish food. So yung Spanish name niya, medyo mahirap. Os Estrelats Gambes Lalet. Sorry, disclaimer, hindi po tayo native Spanish speaker person kaya ganun, pero I like it. Ang sarap. Ito, guys, yung bill natin. So, 11.90 euros po ang ating binayaran doon sa Tapa-Tapa. Nakakatuwa. Ngayon na lang kasi uli natin nagawa. Like, ang pagbati kasi natin kapag umorder tayo or kapag kunyari tatawagin natin yung staff. Hola! Gaganyan tayo. Tapos, sasabihin natin yung order natin. Like, yung pasimula lang. Sasabihin lang natin, hola! Ganyan. Tapos sa dulo, sasabihin lang natin, gracias. Tapos sasabihin nila, de nada. Nakakatuwa lang. Natutuwa lang ako. Na-appreciate ko lang yung mga ganong klaseng things. So, tara na. Pumasok tayo ngayon sa hotel natin. Dito lang siya. Walking distance. So, magkagabi na ngayon dito, guys. And time check, it's already 6:29 p.m. And now, sasabihin ko na sa inyo dito sa part na to kung ano yung realization natin or kung ano yung mga naging karanasan natin. Like from Manila going here sa Spain or dito sa Barcelona. So, ayan, Barcelona. Tinanong ko mabuti sa mga tao here kung Barcelona ba o Barcelona. So, sabi nilang ganun is, ang pagbigkas kasi nila Barcelona. So, ganun ang sabihin natin. So, basically, doon sa Manila, okay, super smooth. Ang nangyari po ay tinignan lang doon yung Schengen visa natin, ganyan. Tapos, yan, nakaalis na tayo sa immigration, okay. Actually, doon sa immigration sa Pilipinas, wala ding tanong sa atin eh. Like, talagang diretso na agad. Then, nakalabas na tayo. But before that kailangan po ay mag-fill out po kayo ng e-travel. At magbayad kayo ng Philippine Travel Tax. I-check nyo doon sa ticket nyo kung nagbayad kayo na while booking yung mismong ticket. Kasi yung iba ay kapag kami ticket na, is okay na. So, after nun, ayan, lumipad na tayo via Emirates. So, grabe, napakabait po ng mga cabin crew sa EK333 flight from Manila to Dubai. Like, pinicture nila tayo. Hindi ko na-experience before yung pinicture ang ganyan. Pero thank you so much, Sir Aaron, Miss Agafe. Maraming salamat sa service nyo. Na-touch ako ng tunay na super na-touch. Alam nyo naman na kapag kunyari meron sa ating mga nagbibigay ng things, ay talagang super duper na-appreciate po natin. Kaya maraming salamat. I really appreciate you guys and the entire Emirates cabin crew. So, yun. After nun, nakarating na tayo sa Dubai. Nag-layover tayo doon. Naipakita ko naman sa inyo. So, panoorin nyo lang yun. Yung scene na yun, hindi ko na i-explain dito dahil first pay naman tong vlog na to. Tapos after nun, nagpunta na tayo sa DXB ulit. Then from DXB, nagpunta na tayo dito sa Barcelona El Prat Airport. So paglapag dito, okay siya, guys. Noong una, medyo kinakabahan ako. So, syempre, usually kasi, kapag ka po first timer natin sa lugar, like ako personally, iniisip ko na ganyan, ala, sana hindi tayo maligaw, sana walang mangyaring masama, sana ganyan. Parang ganun iniisip ko, masaya ako, oo, don't get me wrong, pero mayroon pa rin kaba kahit paano. Ganun naman pagka solo traveler. Ewan ko sa mga ibang nagsa-solo travel dyan, kung wala kayo nararamdamang a little kaba kahit paano. So, nung pag-land natin dun sa airport, yan, pumili tayo ng pagkahaba-haba sa immigration nila, like literally ang haba talaga. Yun, after nun, okay na. Walang tinanong yung mismong immigration, yung Policia Nacional. Yun yung nakalagay. So, yun yung nakalagay sa damit nila. So walang tinanong. Then, after nun, kukunin na lang yung baggage. Then,
doon sa mismong kuhanan ng baggage, paglabas naman doon, mayroon na doon ATM. Like, kung gusto niyo mag-withdraw, pwede na doon. Tapos, kung gusto niyo mag-money exchange, pwede na doon. Pero again, sa case natin, may natira kasi tayo na euros doon sa previous trip natin. So, okay na yon. And usually naman dito, ang ginagamit natin ay card lang, ganyan, para matrack natin mabuti. At, yun nga. Kanina, nung kumain tayo ng dinner, nakita nyo naman sa previous clips, is talagang yung GCash card lang yung ginamit natin, ganyan. Kaya super smooth and hassle-free ng transaction. So, after nun, ang ginawa natin, guys, ay kinlaim or niredeem natin yung mismo Ola Barcelona card na inabil natin kay Klook. So, yung link ilalagay ko dito sa iba if ever kung gusto nyo po. Tapos, yung price ng pang 4 days ilalagay ko din dito sa screen para makita nyo. Plus, again, ipa-plug ko naman dito kung magkano yung price ng Ola Barcelona card. Yan, ilalagay ko dyan yung mga pang iba't ibang araw para makita nyo. Depende naman yan kasi sa trip nyo. Then, after natin i-claim yun, ayan, nasa wallet na natin. Hindi pa natin nagagamit actually dahil hindi naman natin siya ginamit ngayon na para nag-bus or train, ganyan. After naman nun, guys, is nagpunta na tayo dun sa mismo Aero bus area. So, again, binili natin kay Klook yung ticket natin dun sa Aerobus. Diba, super less hassle ng ating experience. Like, from dun sa airport, nag-wait lang tayo. Like, kasi pang 4th stop yung Plaza Catalunya. Then, bumaba na tayo. Okay? So, kapag bibili kayo kay Klook, mayroon lang sila dong QR code na ibibigay at yun yung i-scan nyo. No need bumili sa machine. And again, kapag bibili kayo ng Ola Barcelona card and yung Aerobus ticket, yung link nasa ibaba at pwede nyo gamitin yung code natin na Paul Ivan Klook para magkaroon kayo ng extra discount. Okay? So, after nun, nakarating na tayo sa Plaza Catalunya. Then, naglakad lang tayo ng super konti, super quick. Andito na ngayon tayo sa Hotel Ginebra. So, napakabilis lang guys na mga pangyayari. And so far, nag-enjoy ako. Like, natuwa ako. Yun nga lang. Oo, hindi ko pala ito nakwento kanina sa inyo. Like, ang ating kasama dito sa front desk ng si Madel, sinabi niyang ganun. Kasi tinanong ko sa kanya, is it safe here? Diretsahan ko ng tinanong na ganun. Kasi usually ganun naman talaga ang mga tinatanong ko. Tapos alam niyo kung ano sinabi niya? No. Yun yung sinabi guys. Pero mabait siya. Don't get me wrong. Talagang sinabi lang, ang pagkakasabi niya, no. Sabi nga, yung parang alam niyo yun, yung parang merong something na emotion. Tapos sinabi niya ganun, dito daw kasi sa Plaza Catalunya area and even sa La Rambla, meron daw mga nangunguha ng watch. So, relo, ang kinukuha. Like before daw, hindi daw dito nangunguha ng garapalan. In English na sinasabi, pero ito lang, tinatranslate ko lang sa inyo. Like dito daw, kunyari, biglang ganyan. Hahatakin daw na ganyan. Ganun daw ang ginagawa. Tapos, ang target daw is yung mga gold, silver, Rolex, ganyan yung target. Tapos, sinabi kong ganun, how about this? Apple Watch? Sinabi kong ganun, tinatarget din ba nila Apple Watch? Pero ang nabanggit lang niya kasi Rolex, tapos yung gold, tapos silver. Black naman to. Tingin niya, ligtas tayo kasi black naman to. So, hindi ko alam. Kaya, nung tinanong ko siya, lalo ako napraning dun sa part na yun. Tapos, sinabi niya sa akin, I saw you that you're vlogging. Like, I know that you're a vlogger. Sinabi niya ganun. So, be careful when you vlog outside. Sinabi niya ganun. Don't vlog if there's no people around. So, ang parang gusto niya sabihin is, huwag ako mag-vlog kapag walang tao. Like, kapag madaming tao at may police yun, secure daw yun. Tapos, talagang parang safe kasi madaming tao. Pero kapag kakunti daw, wag daw. Kasi syempre, oo nga naman, baka may lumapit. And also, doon sa recent creator verse, kung naaalala nyo, mayroon tayong friend na nakausap doon na kung saan tinanong ko siya sa experience niya dito sa Barcelona. At alam nyo kung ano sinabi? Guys, hinugot yung kwintas niya. Like, sinabi niya gano'n na doon daw sa bus stop, mayroon daw kumuha ng kwintas niyang gano'n na parang Iranian, Pakistani, parang gano'n daw yung nationality. Yun ang sinabi niya ha. So, ang ginawa ko, tingnan nyo, wala po tayo ngayong dala-dala. Wala tayo suot-suot na kwintas ngayon. Iniwan ko sa Pilipinas yung kwintas natin. At nag-ingat na rin tayo para, di ba? So, yun lang naman yung dagdag kwento ko sa inyo. So, if ever kung magpupunta kayo dito sa Barcelona, mag-ingat po kayo. Kaya yun, Lord, please, iwas niyo po kami sa kapahamakan, disgrasya, sakit, at sa mga pickpockets. Yan guys, ang nakakatakot ko talaga. And nakita nyo yan sa previous Europe trip. Yun ang kinapapraning ko din. So, yun lang naman ang mga masasabi ko sa inyo. Basta mag-ingat lang. Okay? So, ito nga pala. Hindi ko pa pala sa inyo napapakita. Meron tayong biniling bag. Ito, pack safe to. Pack safe yung bag na to. And ano siya talaga? Talagang safe na safe dito. Kasi may RFID blocker to. So, yung mga cards nyo pag nasa loob ay safe. Papakita ko din na mas maliwanag sa susunod na vlog. Tapos, nalalak yan guys. Hindi siya yung basta-basta masusungkit. Kasi may lock siya na... Ayan, nalalak pa siya na ganyan. May lock pa doon. Plus,
nalalak pa dito. Kaya todo-todo lock yan. Ito guys, if ever kung gusto niyo bumili, yung link ilalagay ko sa ibaba. Hindi po ako affiliate nito ha, hindi ako affiliated dito sa PacSafe. Gusto ko lang i-share sa inyo para mas mapasiguradong secured yung mga gamit nyo. So ito po yung bag natin na gagamitin dito sa Europe. And aside from that is scratch proof ito, and also hindi siya nagugupit. Matibay ng mabuti to kasi talagang anti-theft bag siya. So ito po yung binili natin. Again, yung link ilalagay ko sa ibaba. So yun lang naman guys, maraming salamat po. Yun lang yung kaganapan natin dito sa first vlog natin dito sa Europe. Talagang hotel lang siya, hotel vlog lang, airport arrival lang, and entire first day process. As in day 0 process nga lang to eh. Again, maraming salamat po. Kung gusto niyo maging updated real time sa mga travel ganaps natin, yung ating user handle ilalagay ko dito sa screen. Feel free to follow me po para maging updated kayo ng mas real time kumpara dito sa YouTube. Again, this is Ivan Divisman. Baka niyo po ang mga susunod nating episodes dito sa Europe. So, yun lang. Thanks!